Sa isang maligayang nayon sa malayong kabundukan, ay may isang dalagang nagngangalang Susi. Siya ay kilala sa buong nayon bilang isang mabait, maganda, at masipag na babae. Kasama niya sa kanyang masayang buhay ang kanyang mga magulang at dalawang mga kapatid. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan, tawanan, at pagkakasundo. Isang perpektong pook na nagpapalaganap ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Isang umaga, habang sila'y nagluluto ng paboritong almusal na sinangag at itlog, nagkaroon ng masayang usapan sa hapagkainan. Napakaswerte natin dahil magkakasama pa rin tayo at ang ating pamilya ay isa sa mga may pinakamasayang pamilya sa buong nayon, ani ni Susi. Sumang-ayon ang kanyang ama at nagdagdag pa. Oo, at hindi lamang ito dahil sa masarap na pagkain, kung hindi dahil sa pagkakasama natin. Habang kumakain, ay tinutukoy ng kanyang ina ang mga halaman sa hardin. Tignan mo, mga bulaklak, parang tayo ring pamilya na nagkakaisa, lumalago at nagbibigay buhay sa isa. Hindi rin nagpapauli ang dalawang kapatid ni Susi sa pagnanasa na maging mas mabuting mga anak. Gusto ko ring maging katulad ni Ate Susi, masipag na, maganda pa, sabi ng isa sa kanila. Ang masayang pag-usap sa hapagkainan ay palaging naglalagay ng ngiti sa mukha ni Susi. Ipinapakita nito kung gaano siya kasaya sa buhay na meron siya. At napagtanto niya na ang mga simpleng bagay tulad ng pamilya at pagmamahalan ay higit na mahalaga kaysa sa kayamanan o kahit ano pa mang material na bagay. Sa mga hapon, naglalakad sila sa kagubatan malapit sa kanilang bahay. Habang ang mga ibon ay kumakanta sa mga puno, nagkaroon sila ng pagkakataon na magbahagi ng mas maraming pagmamahalan at kwentuhan. Ito ang tunay na kayamanan, sabi ng kanyang ama, na itinuro ang kamay sa paligid. Ang kalikasan na nagbibigay buhay sa atin at ang pagmamahalan ng pamilya na nagpapalakas sa ating mga puso. Pagkatapos ng isang masayang araw na iyon, habang sila'y nagmamaneho pa uwi, may malalim na pagmumuni-muni si Susi. Iniisip niya kung paano silang nagkakaisa bilang pamilya at paano ang pagmamahalan ng kanilang pinaparamdam sa isa't isa ay nagbibigay sisay sa kanilang buhay. Pagka-uwi ng bahay, inilabas ni Susi ang isang larawan ng kanilang pamilya na nagmumula sa kanilang nakaraan at sinalaysay niya ito sa kanilang mga kapatid. Nakakatuwa na tayo ay isang masayang pamilya at ipinagmamalaki ko na tayo ay magkakasama. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang yaman na maaaring makamit. Ang pamilya ni Susi ay tumingin sa larawan at nagbigay ng magkakasunod ng mga palakpakan. Nagdala ito ng pag-asa dahil sa kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, ang pagmamahalan ng pamilya ay nagiging pundasyon para sa kanilang kaligayahan. Isang araw sa kaarawan ni Susi, hindi nagtagal ay matapos ang masayang selebrasyon, nagtaka sila nang hindi pa umuwi ang kanilang ama galing sa trabaho. Nag-aalalang tinawagan nila ito ngunit walang sumasagot. Sa tuwing magre-ring ang telepono, ay parang may malalim na kabalisahan sa mga mata ni Susi. Ramdam niya na may masamang nangyayari. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas, tumunog na ang telepono ni Susi. At sa kabilang linya, narinig niya ang hindi pamilyar na boses ng isang pulis. Hello po, pulis po ako. Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Alden de la Cruz? Pakipunta na lang po dito sa lokasyon na ibibigay ko. Ani ito. Kabado at puno ng takot na kaagad sumagot si Susi. Opo, kami po ang pamilya niya. Ano po bang nangyari? Nasaan po ang papa ko? Hindi pa nakakasagot ang pulis nang makalitaw paubos ng lakas ng loob si Susi. Ang pangamba sa kanyang dibdib ay tila naging totoo nang magsalita muli ang pulis at ibinigay ang lokasyon. Hindi na inantay ni Susi ang iba pang detalye at agad na nagtungo sa nasabing lugar kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Nang makarating sila sa lugar, ang masamang balita ay naging mas masakit pa sa inaasahan ni Susi. Nakita niya ang kanyang ama na nakaposes na at puno ng dugo ang mga kamay. Muling namutawi ang mga luwas sa kanyang mga mata at agad siyang lumapit sa kanyang ama. Subalit ang kanyang ama ay hindi makatingin sa kanya at tila ba iniiwasan siya. Tinawag ang kanilang pamilya sa harapan ng mga pulis at ilang nakakulong na saksi. Sa mga salita ng pulis,
Nalaman ni Susie na ang kanilang ama ay nahuli sa pagkakapatay ng isang mayaman na negosyante. Ang pagkakapatay na iyon ay tila ba hindi inaakala ng lahat. At ngayon ang kanilang ama ay makukulong na habang buhay kapag napatunayan na siya ang may sala talaga. Naiyak na lamang si Susie at sa kanyang mga mata, hindi malaman kung paano haharapin ang bagong realidad nito. Nalaman niya na ang buong buhay niya ay maaaring magbago sa isang iglap lamang. At sa araw ng kanyang arawan, isang trahedya ang nagdala ng malalim ng pag-iyak at pangungulila. Hindi niya pa ito agad sinabi sa kanyang pamilya. Alam niyang masasaktan rin ang mga ito sa masamang balita. Isang araw, hindi na nagtagal, napagtanto ni Susie na kailangan niya nang ipaalam sa kanyang pamilya ang totoong nangyari. Masakit para sa kanyang isipin na kinakailangang harapin ng kanilang pamilya ang malagim na katotohanan. Nang makarating ang araw na kinakailangan nilang magtungo sa korte upang husgahan ang kasong ito, inaasahan na ni Susie na mawawalan ng sala ang kanyang ama. Ngunit hindi niya inakalang mauulat siya sa pag-amin ng kanyang ama. Nang ito'y tawagin upang magsalita, ito mismo ang nagsabi, Opo, ako po ang pumatay. Ako mismo ang may sala. Hindi makapaniwalang napatigil si Susie. Natila biglang tendensyon ang mga salitang lumalabas mula sa bibig ng kanyang ama. Hindi totoo yan. Hindi yan magagawa ng papa ko. Papa, bakit mo sinasabi ang mga bagay na imposible mo namang magawa? Bakit mo ito ginagawa? Sigaw ni Susie. Namumula ang mga mata sa galit at pag-iyak. Ngunit walang naging sagot ang kanyang ama. Ipinagpatuloy nito ang kanyang pahayag sa harapan ng korte. Ako ang may kasalanan. Wala akong ibang masabi kung hindi ako ang tunay na pumatay. Napaluha na lamang si Susie. Nahulog ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Habang ang buong korte ay naging tahimik sa gulat. Hindi na rin niya makontrol ang mga emosyon niya. At sa kanyang mga mata, nagkandawalaan ang lahat ng pag-asa. Maraming bagay ang nagsilabasan sa isip niya. Pamumuhay na mag-isa, ang ama niyang makukulong habang buhay, at ang katotohanang hindi niya na maintindihan. Pupunta na sana si Susie upang yakapin ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina at mga kapatid na parehong umiiyak na rin. Ang lungkot na nararamdaman nilang lahat ay hindi matitinag ng kahit anong paliwanag o pagtangkaman ni Susie na pagbutihin ang sitwasyon. Naisip ni Susie na ang kanyang ama ay nag-iisa sa kanyang laban. Isinakripisyo ang sarili para sa pamilya. Ngunit kahit na hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng pag-amin ng kanyang ama, ang lahat ng iyon ay nagdulot ng malalim na sakit at pag-aalala ng kanilang pamilya. Nagsimula na ang proseso ng paglilitis at hindi alam ni Susie kung saan dadalhin ang takbo ng kanilang buhay. Ang kanyang ama ay mawawala sa kanilang piling habang buhay at ang kanyang masayang buhay na kanilang kinilala ay biglang naglaho. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ni Susie na kailangan niyang maging malakas para sa kanyang pamilya at harapin ang mga pagsubok na darating. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ay magiging pundasyon ng kanilang kalakasan habang harapin nila ang mga pagbabagong magaganap sa kanilang buhay. Mahirap man ito para sa kanya, ngunit siya ang panganay at siya na ngayon ang inaasahan ng pamilya. Kailangan niyang lumaban at magpakatatag sa buhay. Isang araw, dinalaw ni Susie ang kanyang ama sa kulungan. Dinalhan niya ito ng paborito nitong ulam na sinigang. Ngunit sa kabila ng init at kahalagahan ng pagkakataon, pareho silang malungkot nang umiti sa isa't isa. Kamusta na po kayo dito pa? Tanong ni Susie. Hindi kaagad nagsalita ang ama. Sa uli ay humarap ito muli kay Susie. Nagmumula ang malalim na iniisip. Susie, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo at pati na rin sa ina mo. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay sa kulungang ito. Pero may gusto akong sabihin sa iyo anak at sana huwag mo itong ipagsabi sa iba. Bulong ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang paligid. Lumapit si Susie nang mas malapit sa kanyang ama. Handa nang marinig ang mga salita nito. Ano po ba yon, Papa? Anong nangyari? Anong gusto mong sabihin niyo? Ang totoo niyan, hindi akong pumatay. Napagputusan lang ako na ako ang tatanggap ng kaparusahan dahil maaaring manganib ang buhay niyo mga anak. Kapag itinanggi ko na ako ang may sala, posibleng mapahama kayo. Kahit mag-iingat kayo anak ha, kung maaari ay lumipat kayo sa lokasyon na ito.
Ito ang maaaring maging ligtas para sa inyo. Pulong ng ama, sabay pa sikretong bigay ng isang maliit na papel. At sa kanyang mga mata, makikita ang pagnanais na mapanatili ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi agad nakapagsalita si Susie. Ngunit siya ay pasikretong tumango upang ipahiwatig na ang kanyang pangunawa at pagsang-ayon sa plano ng kanyang ama ay mapagkakatiwalaan. Maya-maya, may lumapit na pulis sa kanila at sinabing kinakailangan ng bumalik sa kulungan ng kanyang ama. Walang nagawa ang kanyang ama at usa na itong bumalik. Ngunit ang mga salitang binitawan nito ay hindi mawawala sa isipan ni Susie. Umuwi si Susie na puno ng pagtataka habang binabasa ang lokasyon na ibinigay ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ay nagkaroon siya ng pangako na itataguyod ang kanyang pamilya at sundan ang payo ng kanyang ama. Nais niyang maging tapat sa pagnanais nito na mapanatili ang kanilang kaligtasan. Kinabukasan, ay may nakarating na lamang na masamang balita sa pamilya ni Susie. Sa pamamagitan ng isang liham mula sa mga otoridad, nabalitaan nila na wala na ang kanilang ama. Pinatay ito sa loob ng kulungan. At ang lahat ng pangarap ng ama ay bigla na lamang nawala. Naging mabigat para sa kanilang pamilya ang balitang ito. Ang balitang bumungad sa kanilang umaga. At sa mga mata ng bawat isa, makikita ang pagluha at paglugmok. Nagkaroon sila ng malalim na pag-aalala para sa kanilang ama at umulan ng mga luha sa pag-aalala at pagkukulang sa pag-aasikaso sa kanya sa mga nagdaang panahon. Ang pagkaudlot ng buhay ng kanilang ama ay nagdulot ng sobrang lungkot sa kanilang mga puso at wala silang ibang magawa kung hindi ang magdamdam sa kanilang kapalaran. Nang makauwi na ang kanilang ama, sa kanyang pag-uwi ay wala ng buhay sa mga mata ni Susie at sa harap ng kanilang mga kapatid. Nagbalik loob siya sa hirap na dala ng kanyang pagkakabilanggo. Ang masalambot na pagkamatay ng kanilang ama ay nagdulot ng malalim na lungkot at sa kanilang mga puso, nararamdaman nila ang malalim na pangungulila. Matapos ang pangungulila at masakit na pagkawala sa kanilang ama, agad na inisikaso ni Susie ang kanilang nilipatan na tahanan. Naging leader siya sa pag-aayos ng paglilipat ng kanilang mga gamit. Na sa ilalim ng kalungkutan, ay nagbigay inspirasyon sa kanyang pamilya. Ginawa ni Susie ang lahat na kaya niyang gawin upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kalayaan. Nang maging maayos na ang kanilang bagong tahanan, lumipat na nga sila roon at doon muling nasimulang mabuhay ng panibagong buwan. Ang buhay na ito ay puno ng pagsubok at pag-adjust. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahala ng kanyang pamilya, ay unti-unti silang nakabangon mula sa mapait na kalagsan. Si Susie ang nagtaguyod ng kanyang pamilya at nagpatuloy sa pag-aaral bilang isang fourth-year college student. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan, hindi siya nawalan ng pag-asa na makamit ang mga pangarap at ito ay mapagtagumpayan para sa kanilang pamilya. Kahit masakit mang isipin na hindi na nila kasama ang kanilang ama sa pagiging matagumpay nila, pero pilit nilang kinakaya. Nang magpatuloy si Susie sa kanyang kwento, hindi niya inaasahan ang mga bagay na mangyayari pagpasok niya sa prestiyosong paaralan sa syudad. Ang paaralang ito ay hindi pangkaraniwang paaralan. Dito nag-aaral ang mga anak ng mayayaman at makapangyarihan. Hindi ito ang klaseng paaralan kung saan sila'y sanay. Ngunit ang kanyang talino at sipag ay nagdala sa kanya sa pintuan ng oportunidad na makapag-aral dito. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may bigla siyang nakabanggaang binata. "Ano ba? Bulag ka ba?" Galit sabi ng binata at agad na payuko si Susie habang humingi ng tawad. "Sorry po." Pag-amin ni Susie na puno ng hiya at pag-aalala na baka siya yung magka-aksidente sa unang araw niya sa bagong paaralan. Akala niya ay aalis na ang binata nang makita nito ang kanyang mukha. Ngunit may kakaiba sa mga mata ng binata na tila ba may kilala ito. "I've seen you before." Mahina niyang bulong habang hindi matawag-tawag ang mata mula sa mukha ni Susie. Maya-maya pa, lumaki ang mga mata ng binata at agad na kinwelyon si Susie. Parang galit na galit ito sa kanya. "Ikaw ang anak ng mamamatay tao. Anak ka ng taong pumatay si daddy ko." Sigaw ng binata habang mahigpit na hinawakan ng damit ni Susie. "Bitawan mo ako. Sasaktan na ako." Marisigaw ni Susie.
na halatang sasaktan sa pagkahawak ng binata sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag ang binata at mas lalo itong nagalit. Hindi ko mapapatawad ang papa mo dahil sa pagkawala ng daddy ko. Siguraduhin kong pahirapan ko rin kayo. Matinding galit ang bubuo sa kanyang mga mata bago ito umalis at iniwan si Susie na tulala at punong-puno ng luha. Sa loob ng ilang segundo ay natigilan si Susie at naisip ang mga sinabi ng binata. Naisip niya na ang anak ng negosyante na napagkabalang pinatay ng kanyang ama ay nasa paaralan pa lang ito. Napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay sa paaralang ito ay hindi magiging madali. Ito'y simula pa lamang at makakasama niya ang galit at pagiganti mula sa isa sa mga klase niya. Magmula noon, naging sanay na si Susie na nakakabangga at nakakasalubong si Russell sa mga pasilyo ng paaralan. Isa itong kilalang tanyag sa buong paaralan dahil sa sobrang kayamanan nito. Madalas silang nagkakabanggaan at hindi maiwasang magkaroon ng malalim na galit ang binata tuwing magtatagpo sila. Sa mga sumunod na araw ng kanyang pag-aaral sa paaralan, hindi naging madali para kay Susie ang hindi naging madali na makasalamuha sa mga kaklase. Kumalat na kasi ang balita patungkol sa kanyang ama na dating nasa kulungan. At sa oras na iyon, ang kanyang buhay ay puno ng pangungutya, pananakit at pang-insulto. Tinawag siyang anak ng mamamatang tao at madalas siyang binubuli ng mga kaklase niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Susie na mapanatili ang kanyang dignidad. Sa mga oras na nagiging biktima siya ng pangapi, nananahimik na lamang siya at hinahayaan na lamang itong maglako. Hindi siya nangahas na lumaban, nang sa gayon ay hindi maapektuhan ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang araw sa isang patagong parte ng paaralan, kinuyog siya ng ilang grupo ng mga kababaihang estudyante. Sinabunutan si Susie, pinagtawanan, at inakusahan ng mga kasinungalingan. Bakit hindi ka lumalaban? Hindi ba't anak ka ng mamamatay tao? Lumaban ka, kung matapang ka talaga. Sigaw ng isang babae, habang pilit na inuudyukan si Susie na magsalita o kumupos. Nanatili si Susie na nakayupo lamang at hindi umaangal at hindi kumikibo. Subalit sa kabila ng kanyang katahimikan, hindi pa rin humuhupa ang galit ng babae niyon. Malakas na hinila ang dalaga at sa isang malupit na sampal, sinaktan si Susie kaya't dumugo ang kanyang ilalim na labi. Ang boring nito, iwan na lang natin to, sabi ng mga babae bago sila magtungo palayo kay Susie. Iniwan siyang umiiyak at mag-isa. Nang umalis na ang mga babae, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit na kinalat kanina at itama ang kanyang maruruming uniforme. Tumayo siya mula sa lupa habang siya ay umiiyak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang kanyang determinasyon na magpatuloy. Nagulat si Susie nang biglang lumitaw si Russell na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Hindi ito nagsalita at nakatutok lamang sa mga mata ni Susie, ngunit hindi sa masamang paraan. Buti nga sa'yo, ani nito bago iwas si Susie, na may mga tanong sa kanyang isipan na wala pang kasagutan. Nang umuwi si Susie na gusto ang kanyang uniforme at may sugat sa kanyang labi, agad siyang inalalayan ng kanyang ina. Susie anak, parang araw-araw ka na lang atang umuwi na ganyan ah. Nag-aalalang tanong ng ina. Wala lang po to ma. Okay lang po ako. Paliwanag ni Susie habang bumababa ang ina. Saka siya umalis at pumasok sa kanyang kwarto. Dito ay natagpuan ni Susie ang katahimikang hinahanap. Matapos ang isang mahirap na araw sa paaralan, nagkaroon siya ng pagkakataon na magpahinga at mag-isip. Kinabukasan, umaga na nang matapos si Susie sa kanyang mga gawain sa paaralan. Sa kabila ng mga pang-aapi, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap na makapagtapos at magtagumpay sa buwan. Sa cafeteria habang tahimik na kinakain ang lunch niya, may mga kaklase siyang pumasok at pilit na inapak-apakan ang pagkatao. Maya-maya ay binuhusan siya ng bus ng isang kasamahan ng babaeng pareho ring lalaki sa kanyang ako, na ngayon ay nasa harapan niya naman ngayon. Oops, sorry, mariin itong sabi, at tinalikuran siya kasama nito ang mga kaibigan na naghahagalpakan pa ng tawa. Si Susie ay inis na inis at hindi niya napigilan ang kanyang galit. Lumapit siya sa babaeng nagbuhos ng juice at sinita ito. Bakit mo naman ginawa yon? Ano bang problema mo sa akin? Tanong ni Susie. Nagtakas loob ang babaeng ito at sinabihan si Susie na hindi niya karapatang mag-aral sa paaralan na iyon.
dahil daw ito sa kanyang ama. Bakit? Dahil ba sa papa ko? Wala akong kasalanan sa ginawa ng papa ko at wala akong alam doon. Galit na sagot ni Susie, subalit hindi niya ito naging dahilan upang makipag-away. Iniwasan niya ang gulo at wala nang nakialam pa. Ngunit hindi pa tapos ang babae nang kinuha nito ang ulam at kinakain ni Susie at binuhos iyon sa damit ng dalaga. Kaya naman napapikit na lamang si Susie at natigilan. Habang iniisa-isa ni Susie ang mga pangyayaring iyon, nakaramdam siya ng inis at galit sa sarili. Kaya't hindi niya napigilan at maras na tumakbo si Susie at malakas na sinampala ang babae dahilan upang magulat ito at matigilan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin napigilan ang kanyang unang reaksyon. Pinigil siya ng isang lalaki. Ang boyfriend ng babae nagbuhos na sa kanya. "How dare you to hurt my girlfriend?" Galit na sigaw nito at maras na kinuwelyuhan si Susie. Siya naman ang nauna. Inandihan ko lang siya. Walang emosyon na dugo ni Susie. "Wala kang karapatang saktan ng girlfriend ko ha?" Sigaw ng lalaki at napapikit na lamang si Susie nang mapansin na sasampalin siya nito at galit na galit ito sa kanya. Habang nakapikit, ay napansin ni Susie na wala man lamang siya natanggap na napakalakas sa sampal. Kaya naman dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at laking gulat na lamang yan nang makita sa kanyang harapan ng taong hindi niya inaasahang makita. Sa halip ay nagpatuloy ang gulo. Napansin ni Susie na biglang tahimik lamang ang lahat. At sa pagkakataong iyon, si Russell ang sumulpot. Nagulat si Susie nang makita ang kamay ng binatang si Russell na nagpapahiwatig ng pagsiklab na hindi inaasahan. Nakahawak ito sa pupulsuhan ng lalaki at akmang mananakit kay Susie na para bang pinipigilan itong sampalin siya. "Russell, bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba gusto mo rin na masaktan ng babaeng ito na anak ng taong pumaslang sa ama mo?" Nauutal na sabi ng lalaki. Subalit walang galang na pinaspas ni Russell at itinigil ang pag-atake. "Huwag mo siyang saktan." Halos pabulong na sabi ni Russell na ikinagulat naman ng lalaki ang kanyang galit. "Bakit Russell? Huwag mong sabihing naaawa ka sa babaeng ito." Natatawang tanong ng lalaki. At sa ganitong oras, lalong nagalit si Russell. Halata na rin sa mukha ng lalaki na nasasaktan sa maling pagkahawak ni Russell sa kanya. "Huwag mo siyang sasaktan dahil ako lang ang pwedeng manakit sa kanya." Sinabi ni Russell ito na may galit at diin bago marakas na binitawan ng lalaki at iniwan ng mga estudyante na takot sa kanyang presensya. Simula ngayon, walang sino man ang mananakit sa babaeng ito. Kung hindi ako lang, huwag kayong makialam sa aming mga away. Nagkaroon ng katahimikan sa cafeteria at si Susie ay iniwan na lamang natulala at naguguluhan sa mga pangyayari. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy ang tahimik na pananahimik ni Susie sa paaralan. Ngunit kahit hindi niya ito inaasahan, hindi siya kilala ng mga estudyante at ang mga pag-aalimusta sa kanya ay tila na lamang naglahong parang muka. Nakapanatili na rin siya ng katahimikan sa kanyang paglalakad. Ngunit sa bawat takpak na iyon, ang pangalan na Russell ay palaging sumasagi sa kanyang isipan. Isang hapon alas 4 ng hapon, nakita ni Susie si Russell pagpalabas ng campus. Tinawag niya ito. "Teka, may sasabihin ako sa iyo." Kunot na lamang na lumingon ang binata sa kanya at hinintay ang mga sunod na salita ni Susie. "Salamat pala ha, sa ginawa mong pagtatanggol sa akin." Nakayo kong sabi ni Susie at sa kanyang mga mata, makikitang tunay ang kanyang pasasalamat. Natawa naman si Russell ng may halong galit. "Hindi kita pinagtanggol ha," sabi niya. "Ayoko lang na merong nangingialam sa away nating dalawa. Kit huwag kang magpasalamat sa akin dahil maghihiganti pa ako sa'yo." Habang iniwan ni Russell si Susie na naguguluhan at may mga pangarap na buhay na naghihintay sa kanya, umuwi si Susie na puno ng pagod. Ngunit masasabi niya na may kapayapaan at kumpiyansa na siya sa kanyang puso. Tiniis niya na lamang ang lahat ng pasanin at pagtanggap ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanilang pagkikita ni Russell ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanya. Ngunit alam niyang ang kanyang sarili ay handang harapin ang anumang darating na pagsubok. Simula noon ay wala na talagang nakikialam kay Susie at iniwasan na siya ng ibang estudyante. Napapansin na rin ni Susie na kapag nagkakasalubong sila ng binatang si Russell, ay tinatapunan lamang siya nito ng masamang tingin at hindi na sinasaktan ng pisikal. Kahit papaano ay natutuwa si Susie sa kakaunting pagbabago. Ngunit alam niyang kahit kailan ay pwede pa rin siyang saktan nito.
Araw ng linggo nang magtungo si Susie sa simbahan. Nang sa gayon siya ay makapagsimba. Mag-isa lamang siya at kada linggo niya itong ginagawa. Kakatapos lamang ng kanyang pagdarasal at akma nang lalabas sa simbahan nang may makabangga siya. Agad siyang humingi ng tawa dito at nagulat na lamang siya nang makita kung sino ito. Ikaw na naman? Pati ba naman dito binibwisit mo ako? Galit na sabi na Russell sa kanya. Sorry, tipid na sabi ni Susie at tinalikuran na ang binata upang umiwas sa gulo. Nang makalabas sa simbahan, ay napansin niyang mag-isa lamang rin ang binata at patungo ito sa tahimik na parking area kung saan nakapark ang mag-aara nitong kotse. Nasa gilid ng kalsada si Susie habang naghihintay ng jeep nang may mapansin siyang dalawang nakamaskarang team ng mga lalaki at lumapit ito kay Russell. Agad na lumaki ang mga mata ni Susie at agad niyang nakitang pinukpok sa ulo ang binatang si Russell dahilan kaya't nawalan ito ng malay at agad na kinarga. Dahil sa gulat ay agad na sumigaw si Susie at patakbong lumapit sa dalawang lalaking karga-karga si Russell. Hoy, anong gagawin niyo sa kanya? Sigaw ni Susie kaya saglit na natigilan ang dalawang lalaki. Ngunit maya-maya ay may dumating na puting van at nagsilabasan ng 5 mga nakamaskarang lalaki. Nagsimula ng matakot si Susie at hindi na makagalaw. Boss, ito na po ang anak ni Don Leo, si Russell. Pagsasalita ng lalaking buhat ang walang malay na binata. Isama niyo na rin ang pakilamerang babae niyan para naman walang witness. Utos ng amo at wala nang nagawa pa si Susie nang siya ay pagtulungan ng dalawang lalaki at pilit na pinasakay sa van kasama ang walang malay na si Russell. Kahit puno ng takot, ay nasa isip pa rin ni Susie na makatakas sila ni Russell ng buhay at pangako niya ito sa kanyang sarili. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sila sa isang luma at nakakatakot na warehouse. At doon na ginapos at tinakpan ng bibig si Susie. Habang nakaupo sa sale, nakagapos na rin ng binatang si Russell na hanggang sa ngayon ay wala pa ring malay. Iwan muna natin sila dito. Kumain muna tayo hanggang sa magising ang target natin. Utos ng amo, kaya't sumunod na rin ang mga tauhan nito. Naiwan na ngayon sa tahimik at madaming silid si Susie at pati na rin ang binatang si Russell. Dahan-dahang lumapit si Susie kay Russell at ito ay ginising. Hoy Russell, gumising ka. Hoy, bulong niya rito sa bayugyong. Maya-maya ay nagising na nga ang binata habang umungol pa sa sakit na nararamdaman sa bandang ulo nito. Nagulat ito nang makita siya at agad na bumangon. Anong nangyari? Bakit ka nandito? At saka nasaan tayo? Puno ng katanungan ng binata. Akma na sana magsasalita si Susie nang dumating ang lalaking amo na dumakip sa kanila. O gising ka na pala. Ang taong magpapayaman sa atin. Natatawang sabi nito kahit kumunot ang noo ni Russell. Alam mo bang kami rin ang pumatay sa daddy mo, ha? Alam kong alam mo kung saan nakatago ang kayamanan nyo. At yun ang pakay namin. Ang lungkot lang kasi, matigas ang ulo ng daddy mo at hindi niya sinabi sa amin. Kaya yun, pamatayan ang inabot niya. Kaya ikaw, Russell, ikaw ang pag-asa namin upang makuha ang kayamanan na yon. Sabi ng lalaki na may ngiti sa labi. Dahil sa narinig, ay hindi rin napigilan ni Susie at nagsalita. Kayo pala ang dahilan kung bakit nakulong ang papa ko? Kayo ang dahilan kaya ngayon wala na ang pinakamamahal kong ama? Mga hayop kayo. Umiiyak na sigaw ni Susie habang nakatingin na ngayon ang mga lalaki sa kanya. At pati na rin si Russell. So anak ka rin pala ng pakialamerong lalaking yon. Nakakatuwa. Parang naulit lang din ang nangyari sa mga ama nila. Pero ngayon, mga anak naman nila ang mamamatay. Iha, kung hindi ka lang lumapit at nakialam, di sana wala ka na dito ngayon. Pero okay lang. Baka mapapakinabahan ka pa namin dito. Medyo may kagandahan ka rin naman eh. Sabay nagsitawanan ng mga lalaki. Napansin na lamang ni Susie na kumuyong ang kamao ng binatang si Russell at halatang galit na galit. Di ba ako ang pakay nyo? Kahit wag na wag nyo siyang gagalawin o sasaktan. Hayaan nyo siyang makalaya. Kapalit ng ibibigay kong sekreto patungkol sa kayamanan namin. May diing sabi ni Russell kahit napalingon na lamang si Susie na puno ng pag-aalala. Hindi kita hayaan dito. Kaya nga ako nandito para tulungan kong makalaya eh. Sabay tayong tatakas dito. May din ring pulong si Susie kay Russell. Ngunit hindi siya nito nilingon man lang. Matalino ka. O sige, papalayain namin ang babae. Basta ibibigay mo muna sa amin ang kayamanan nyo. Sabi ng lalaki na kaagad na tinanguhan ni Russell.
573-829-173. Yan ang password ng kwarto kung nasaan naroon ang lahat ng kayamanan namin. Ngayon, palayain niyo na ang babae. Seryosong sabi ni Russell, kaya't naiyak na lamang si Susie dahil hindi ganito ang gusto niyang mangyari. Hindi pwedeng siya lamang ang maliligtas. Nangako siya sa kanyang sarili na makakatakas sila ni Russell ng buhay. Sabay silang dalawa natatakas. Patuloy sa pag-iyak si Susie nang makita ang isa sa mga lalaki na lumapit sa kanya habang tinatanggal ang lubid sa kanyang mga kamay at hindi mawala-wala sa paningin ni Susie si Russell na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya. Maya-maya ay hinila na siya ng mga lalaki at binalabas na sa warehouse habang nakatingin pa rin si Susie kay Russell habang wala nang tigil sa pagpatakang mga luha niya. Nang makalabas si Susie ng warehouse kasama ang isang lalaki, hindi nagtagal ay inatake ni Susie ito. Sinipa ang kalaban at agad itong nawalan ng balanse. Nagmadali si Susie, kumuha ng isang perasong kahoy at ito'y ginamit upang bugbugin ng lalaki na sa ngayon ay nawalan na ng malay. Upang makarating ang mga pulis, hinanap ni Susie ang cellphone ng lalaki at nagtawag kaagad ng emergency. Agad niyang ibinigay ang address ng kanilang kinaroroonan. Alam niyang darating na ang mga pulis at kailangan niyang bumalik sa warehouse upang iligtas si Russell. Sa isang lihim na paraan, bumalik si Susie sa warehouse at sumili. Agad siyang napansin ng binatang si Russell, kaya't agad niya itong sinenyasan ng mag-ingay. Habang nangihintay ng tamang timing si Russell, nang may sandali pa, ay narinig niya ang alarma ng mga pulis na tumugtunog. Nagsimula si Susie sa kanyang plan. Sinilayan niya ang amo at sinubukan niya itong pokpokin ng kahoy. Ngunit siya'y nahuli nito at tinagaw ang kahoy na bitbit niya. "Palaban ka pala ha?" Ani ng lalaki at saka siya akma ng babarinig. Ngunit biglang sumugod si Russell at tinulak ang masamang lalaki. Agad na hinampas ni Susie ang lalaki. Ngunit naagaw nito ang kahoy mula sa kanya. "Halika na Russell, ligtas na tayo. Nandito na ang mga pulis," ngiting sabi ni Susie habang pilit na hinihila si Russell papalabas ng warehouse. Na ngayon ay nakangiti na rin sa tuwa na sa wakas ay maliligtas na sila. Subalit bago pa man sila makalabas ng buo, narinig nila ang isang putok ng baril. Napadaing si Susie nang maramdaman ang hapdi sa likuran niya at siya'y bigla na lamang natumba. Pero agad siyang nasalo na Russell na ngayon ay puno ng pag-aalala. Nakita ni Susie ang masamang lalaki na nakatingin sa kanya habang ito ay may hawak na baril. Ngunit agad itong dinakip ng mga pulis. "Susie, huwag kang pipikit. Lumaban ka. Makakaligtas tayo. Di ba sabi mo, sabay tayong tatakas dito? Please, huwag kang pipikit. Lumaban ka, Susie." Pagmamakaawa ni Russell habang kinakarga si Susie papalabas ng warehouse. "Bakit mo ako tinulungan, Russell? Akala ko ba ay ayaw mo sa akin?" Tanong ni Susie ng mahina. "Noon yun. Pero ngayon alam ko na ang katotohanan na wala na ang galit ko sa'yo. Kaya pakiusap. Hayaan mo akong makabawi sa'yo. Hayaan mo akong bumawi sa mga kasamang nagawa ko sa'yo. Huwag ka munang mamamatay. Hindi kakayanin ng konsensya ko yun," sabi ni Russell, na halos maiyak dahil sa pag-aalala. Dahil sa panghihina, hindi na nakapagsalita pa si Susie at nagkitian na lamang silang dalawa. Ngunit sa wakas, nagpatong-patong na sa pagsusunod ang pagod ni Susie at ito'y kanyang pinabayaan hanggang sa mawala na ito ng malay. Nagising si Susie isang araw na nadatnan niya na lamang na nasa loob siya ng ospital. Ang unang nakita niya ay ang kanyang ina na puno ng pag-aalala. "Anak, salamat sa Diyos at gising ka na. Tinakot mo ako, Susie," ani ng kanyang ina habang umahawak sa kamay niya. Ngumiti at tinukso ni Susie ang kanyang ina. "Pasensya na inay ha, hindi ko po sinasadya," pero agad na lumitaw sa kanyang mga mata ang kanyang mga kapatid na may masilayan na pagmamahal sa kanilang mga mata. Initian sila ni Susie at hindi nakapag-antay na makasama silang. Muli ay nagulat si Susie nang makita si Russell na puno ng pag-aalala at ngiting abot hanggang tenga. "Masaya ako dahil gising ka na, Susie," ting sabi nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Susie na napakaswerte niya na may totoong kaibigan at pamilya na handang magmahal at mag-alaga sa kanya. Napansin niya rin ang pag-aalala ni Russell na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na may pakita ang kabutihan at pag-aalala sa kanya.
Salamat Susie sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Dahil sa katapangan mo, ay nailigtas mo ako. Kahit gusto kong simulan ngayon na maging magkaibigan na tayo. Dagdag na Russell. Ngumiti si Susie at sumagot. Oo, magkaibigan na tayo. Saka wala yon. Ako ang nandun nung kailangan mo ng tulong. Kahit hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka nung araw na yon. Pero nakakalungkot lang isipin na may nakakaalam na sa password nyo. Pagsasalita ni Susie, kaya't ngumiti ang binata at umiling. Huwag kang mag-alala dahil hindi yun totoo. Ako rin mismo hindi ko alam ang password eh. Tanging ang butler lang namin na isa sa tauhan ng inaasahan ni Papa ang nakakaalam at nangako siyang ipapaalam rin niya ito sa akin. Kapag ako na mismo ay handa ng malaman at maging responsable sa paggamit ng kayamanan namin, iting paliwanag ni Russell, kahit napangiti si Susie. Sa mga sumunod na araw, tinulungan siya ni Russell na malinis ng pangalan at pati na rin ang kanyang ama. Binalikan nila ang mga naagaw na dokumento at nagpapatunay na sila'y inosente sa anumang kasalanan. Ipinagtanggol ni Russell si Susie at ang kanyang pamilya mula sa mga taong ito. Sa uli, nang maaari na siyang makalabas, bumalik si Susie sa normal na buhay. Sa kanilang pagkakaibigan, mas lumalim ang kanilang ugnayan at naging mga tapat na kasama sa isa't isa sa lahat ng pagsubok sa kanila. Si Susie, si Russell, at ang kanyang pamilya ay muling nagpatuloy sa pag-asa, ngiti at pagmamahal. Nang matapos ang mapanagot na mga araw sa ospital, mas naging malapit si Susie kay Russell. Mas pinipilit na magkasama sila sa paaralan, sa pagtambay pagkatapos ng klase at sa pag-aaral ng mga leksyon. Ibinukas ng bagong pagkakaibigan ng pintuan sa isang mas malalim na pagkakaunawaan. Marami ang nainggit kay Susie dahil napansin nila na ito lamang ang nakapagpapalambing at nagpapangiti sa dating supladong si Russell. Ang maganda pa rin niyan ay wala nang nananakit ni isa kay Susie dahil ngayon ay hindi lang ito sa mabuting kaibigan, kung hindi isang taong handang iligtas siya mula sa mga panganib at mabigyan ng ligaya sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nadulas si Russell sa kanyang sinasabi at hindi niya napigilan ang ilahad ng totoong nararamdaman. Sa ilalim ng puno ay sabay silang nangangarap. Nagtapat si Russell kay Susie na gusto niya ito. Napatigil naman si Susie at napangiti. Ngunit wala itong naging malupit na reaksyon kung hindi tinawanan niya lamang si Russell. Hindi niya inaasahan ang pag-amin nito sa kanya. Ngunit ito rin ang naging simula ng isang mas matamis at nakapapanabik na yugto sa kanilang buhay. Hala, bakit? Bakit mo naman nasabi yan, Russell? Natatawa-tawa niyang tanong. Subalit naisip na malalim na ang naging tayo nila. Mas lalo pa't wala nang itinatagong mga lihim sa isa't isa. Kaya't sa pag-amin, nahanap na Russell ang kanyang kalakasang loob na gawin ito. Mabilis na nag-usap si Russell at Susie. Hindi ko alam, Susie. Ang alam ko lang, nung nakasama kita, hindi ako nahulog sa'yo. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari, basta't sigurado ako na mahal kita. Nagpatuloy ang kanilang masayang pagsasama at pati na rin pagkakaibigan hanggang naging malalim na ang pagmamahal nila. Matapos ang isang romantikong pag-amin, naging magkasintahan na nga sila. Hindi ito inaasahan ni Susie, ngunit masaya siyang tinanggap ito. Ang pag-ibig na nagsimula sa kanilang pagiging magkaibigan ay sumiklab ng malalim, puno ng pagmamahal at pananampalataya sa isa't isa. Hindi lang sila nagmamahalan, kung hindi sinusuportahan pa nila ang kanilang mga pangarap at mga plano sa buhay. Masaya ang pamilya ni Susie at pati na rin ang pamilya ni Russell sa kanilang pagkakaroon ng isa't isa. Tanggap na tanggap sila ng kanilang mga pamilya at mas pinahahalagahan ang kanilang kaligayahan. Ang kwento ng pagmamahalan ni Susie at Russell ay isang kwento ng pag-asa, pagbabago, at pagtanggap. Ipinapakita nito ang mga pagkakamali ng nakaraan ay maaaring maging simula ng isang makulay na kinabukasan. Naging regular na ritual na nila Susie at Russell ang dalawin ng mga libingan ng kanilang mga magulang. Kada araw ng mga patay, makikita mo silang parehong naglalakad patungo sa sementeryo. Dala ang mga bulaklak ng kanilang ihandog. Kalaunay, hindi lamang bulaklak ang dala nila, kung hindi pati na rin ang kanilang mga pagnanais na magbigay pugay sa kanilang mga ama at pasalamatan ng mga ito sa pagkakataong meron sila sa kanilang mga buhay. Nakatayo sila sa malapit na puntod ng kanilang mga ama at saka nag-alay ng dasal.
Salamat sa mga gandang alaala pa. Mahal na mahal namin kayo, sabi ni Susie. Ang mga matay puno ng lungkot ngunit may kahalipanting pagmamahal. Tumango si Russell sumunod sa pagsalita ni Susie. Tunay na mga halimbawa kayo sa amin. Hindi namin malilimutan ang mga aral namin natutunan mula sa inyo. Hindi inaabot ng gabi nang hindi ito sinusundan ng pagpapakumbaba ng dalawa. Dahil sa pagkawala ng kanilang mga ama, natutunan nila ang halaga ng buhay at pati na rin pagmamahal. Sa pagdalo sa libingan, natutunan nila ang pagpapalaga sa bawat sandali. Isang hapon, habang binabaybi nila ang sementeryo, hinawakan na Russell ng kamay ni Susie. Susie, may naisip akong bagay. Maaaring hindi natin naunawaan ang dahilan kung bakit nawala ang ating mga magulang. Pero naisip ko, kung narito sila, baka hindi rin tayo nagkakilala. Nakatingin si Susie sa mata ni Russell at doon makikita ang bakas ng kaba at pati na rin pag-asa. Oo, tama ka Russell. Siguro nga, may dahilan ng lahat. At sa kadahilan ng iyon, tayo ay nagkakakilala at ngayon ay nagsasama. Sa ilalim ng kalangitan sa tabi ng libingan ng kanilang mga ama, nakatayo sina Susie at Russell na puno ng pagmamahalan at pagpapasalamat sa buhay at sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang patungkol sa pag-aalay ng respeto sa mga yumaong, ngunit pati na rin sa pagtanggap sa mga pagbabagong nagbukas ng mga pintuan, sa mga pagkakataon at pag-ibig sa kanilang mga puso.